Matagal na panahon na ang nakalipas ang lupa ay nahati sa tatlong kaharian. Ang langit kung saan naninirahan ang mga Diyos, ang earth kung saan nakatira ang mga tao at ang underworld kung saan ang mga demonyo ay patuloy na nagdurusa. At sa kaparehong oras dumating ang ilang halimaw sa lungsod at nagsimulang umatake sa mga tao at tinapos ang mga tao at kinuha ang kanilang kaluluwa patungo sa underworld. Dinala ng mga demonyo ang mga kaluluwa na ninakaw nila at inilagay ang mga ito sa loob ng isang madilim na kristal kung saan pinahihintulutan sila ng mahika na kunin ito upang makaalis sila sa lugar. Gayunpaman ang isang lalaki na si Kui ay ninakaw ang kristal nang hindi napapansin ng iba, ngunit ang kanyang kakaibang pag-uugali ay mabilis napansin ng demonyong butiki na inalis ang kanyang damit at inihayag na isa siyang magnanakaw. Ang lahat ng halimaw ay mabilis na sumugod sa lalaki at nagpilit sa kanya na tumakbo dala ang kristal. Isang malaking demonyo ang pilit na humabol sa kanya at nagawang matamaan ang lalaki, ngunit nakaligtas ito sa tamang oras sa tulong ng Diyos na si Zhang na hinila siya papalayo. Ang demonyong butiki ay nagbagong anyo sa isang babae at nagmadaling pigilan ang magnanakaw, ngunit nagawa ng dalawa na makatakas. Nagalit ang Panginoon ng mga demonyo sa kanyang mga tauhan dahil sa pagkawala ng isang mahalagang bagay at mabilis na pumunta sa kanyang pinakamalakas na tenyente na nagngangalang Snow at inutusan itong bawiin ang kristal kahit ano pa ang kapalit. At balik sa mundo ng mga tao, binigyan si Kui ng gamot na maiinom at sinabing kaya nitong pagalingin ang kanyang mga sugat. At sinabi nito sa lalaki na kailangan nilang maghanda upang lumaban sa mga demonyo dahil ang mga halimaw ay aatake matapos nilang mawala ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Binigyan nito si Kui ng isang mahiwagang pamaypay at inilagay ang dugo ng lalaki sa bagay at nagdulot ng isang pagbabagong anyo na ginawang higanteng demonyo ang lalaki. Tumingin si Kui sa tubig at nakita ang refleksyon, dahilan upang bumagsak ito sa labis na takot. Binalaan siya ng Diyos na huwag magbabagong anyo sa harap ng mga tao dahil tiyak na aatakihin siya ng mga ito pag nakita ang demonyong itsura niya. Nagsimulang magsanay si Kui sa ilalim ng mga tagubilin ni Zhang at sa lalong madaling panahon ay nagagawang magbagong anyo sa oras na gugustuhin nito. Kinuha nito ang isang malaking espada na nakabaon sa kanyang likuran at nagsimulang makipaglaban sa master. Ngunit ang kanyang mga galaw ay mabagal pa rin at hindi nakatama ng kahit isa. Muling nagbigay si Zhang ng gamot at nangako na ito ay makakatulong sa kanya na mas gumaling ng mas mabilis. Samantala sa lungsod ng Hu, ang lahat ng tao ay yumuko sa harap ng Diyos at pinanood ang matandang lalaki na ibinigay ang itim na kristal sa kanyang mahiwagang hayop na si Qilin. Pinanggako ni Zhang sa mga tao na malapit na silang manalo dahil ngayon ay nasa kanila na ang itim na kristal. At pagkalipas ng 7 araw sa gabi ng muling pagkakatawang tao, ang mga kaluluwang kinuha ng mga demonyo ay ibabalik sa mga tao at ang kanilang mga mahal sa buhay ay muling bubuhayin. Binalaan nito ang lahat na mag-ingat sa mga demonyo dahil tiyak na sasalakay sila sa lungsod upang mabawi ang kristal. Samantala maraming performer ang dumating sa lungsod at gustong pumasok upang ganapin ang kanilang palabas para sa mga tao. Ang mga apo ni Kanor ay natulala sa magagandang babae habang ang kanilang mga asawa ay pinupunit ang kanilang tenga. Dumating si Kui upang siyasatin ang karwahe at laking gulat nang makita nito ang isang magandang babae na puti lahat ang suot. At tila kilala ng mandirigma ang babae mula sa kanyang nakaraan, ngunit pinabulaanan nito ang pahayag at sinabing tawagin siya nitong Snow. At bago umalis ang babae, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at sinabi kung gaano pambihira ang kanyang pakiramdam na napakalamig nito tulad ng isang taong kilala niya. At lumalabas na kilala ni Kui ang babae noon pa habang ang kanyang pinta ay nakasabit sa kanyang silid. At 3 taon nang lumipas habang nag-aaral para maging iskolar, nakilala ng lalaki ang babae at mabilis na umibig at nag-udyok sa kanya na gumuhit ng imahe ng babae. Bumalik ito kinabukasan na ikinagulat ng lalaki at nang hawakan ni Kui ang kamay ng babae, sinabi nito na para itong yelo sa lamig. Mabilis na hulog ang loob ng dalawa sa isa't isa at hindi nag-aksaya ng oras at naglampungan. Gustong malaman ng babae kung ang isang tao ay maaaring mahalin ng demonyo, ngunit sa tingin ng lalaki na hindi ito mangyayari at hindi alam na ang kanyang minamahal ay nagmula sa impyerno. Umalis ito sa araw na yun nang umiiyak matapos na malaman na hindi siya matatanggap ni Kui kung ano siya. At sa kasalukuyan sinimulan ng mga performer ang kanilang palabas habang ang lahat ng taga-nayon ay natipon sa loob ng higanteng tent at humahanga sa kagandahan ng mga sumasayaw. Gayunpaman napansin ng demonyong butiki na lahat ay nasa lugar maliban kay Kui at ipinaalam ito sa kanyang kapatid. Nag-iwan si Snow ng isang liham sa lalaki at hinihiling na makipagkita ito upang magambala ito para sa kanyang mga plano.
Dumating ang lalaki sa kanyang silid at mabilis na naakit sa kanyang kagandahan sa dahilan na labis niya itong namiss sa ilang taon na nawala ito. Ang dalawa ay nagsimulang magyakapan ngunit napansin ni Kui ang mga yelo sa kanyang likuran at mabilis na pinigilan ng babae sa pag-atake nito sa espesyal na parte. Mabilis itong nagtungo sa templo kung saan binabantayan ng kilin ang kristal at kinuha ang bagay mula sa kahon at inaasahan na balak itong kunin ng mga demonyo. At tulad ng inaasahan lumitaw ang isang higanteng demonyo sa templo at nagsimulang umatake ang kilin ng galit sa nilalang. Nagbagong anyo si Snow bilang isang demonyo at nagpatuloy sa paghahanap ng kristal sa loob ng gusali. Mabilis nitong nakita si Kui sa kanyang demonyong anyo at nagbabantay sa templo at inatake ang lalaki sa likuran na nagpalipad sa kanya. Umatake si Snow sa paghagis ng maraming shards ng yelo kay Kui at nagpilit sa lalaki na mabilis umiwas at halos hindi nakatakas. Nagpatuloy ang babae sa pag-atake at kalaunan ay tinamaan at pinalamig sa kinatatayuan. Habang ang demonyong butiki ay nagbago sa kanyang tunay na anyo at dumating sa harapan ng kahon at hindi alam na wala ang kristal. Nagawang tunawin ni Kui ang yelo at nagsimulang mag-ipon ng maraming enerhiya bago ito pinakawalan at nagpilit kay Snow na umatras. At sa kaparehong oras umatake ng apoy ang kilin mula sa bibig nito at nagtulak sa higanteng demonyo na tumakbo at kalaunan nakulong ito sa ilalim ng malaking bato. Nagmadali ang mahiwagang nilalang patungo sa kalaban at kinagat nito ang nilalang sa leeg at napatay ito bilang resulta. Dinala ng demonyong butiki ang kahon sa kanyang master na naghihintay sa kanyang pagbabalik ngunit nang buksan nito ang lalagyan isang piraso lamang ng bato ang nasa loob. At dahil napagtanto na sila ay nalinlang nagalit ang hari ng demonyo at pinakita ang kanyang tunay na anyo. Samantala ay binigay ni Kui ang kristal sa kanyang master at binati ang lahat na muli silang nanalo sa laban. Inilabas nito ang mga performer at itinali sila sa isang haligi at pinilit sila sa kanilang tunay na anyo at lumalabas na mga maliit na demonyo. Nagsimula sila tapusin ng mga tao at pinadala ang kanilang kaluluwa patungo sa kristal na ikinagalit ni Snow habang nanunood ito at nagsimulang magbagong anyo at sinusubukang patayin ang Diyos upang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan. Mabilis na nagawang madaig ni Zhang ang babae at pinilit itong bumalik sa kanyang taong anyo sa harap ni Kui na ikinagulat ng lalaki. Inutusan nito ang kanyang estudyante na tapusin ang demonyo ngunit nakakagulat na tumanggi si Kui at lumuhod sa harap ng Diyos at nagmakaawa na iligtas nito ang buhay ng kanyang minamahal. At nang makita na ipinagtatanggol nito ang kalaban inatake nito ng babae ngunit tumalon si Kui upang protektahan ang babae. Ang kanilang atensyon ay mabilis na naantala nang dumating ang hari ng demonyo sa tarangkahan ng lungsod kasama ang kanyang hukbo ng mga halimaw. Nagsimulang umatake ang mga sundalo ng maraming palaso sa mga kaaway ngunit ang kanilang bilang ay masyadong marami at nagawa ng mga demonyo na madaling makapasok sa lungsod. Nagmadali ang kilin palabas ng templo at sinubukan na umatake sa demonyo ngunit madali lang itong tinalo ng nilalang at inihagis papalayo. Nagpatuloy ang mga demonyo patungo sa sentro ng bayan ngunit pinigilan ito ni Zhang at Kui. Sinubukan ng Diyos na umatake sa kalaban sa pamamagitan ng kapangyarihan nito ngunit hindi ito epektibo habang nagbagong anyo ang hari ng demonyo sa pangalawang pagkakataon. Nakita ito ni Zhang at mabilis na sinaksak si Kui sa dibdib at pinilit ang lalaki na magbagong anyo upang harapin ang demonyo. Hinabol ng demonyo si Kui sa mga bubong habang tumatakbo ang lalaki at sinusubukang iwasan ang mga pag-atake. Tumalon ng halimaw patungo kay Kui at inatake siya nito sa gusali ngunit nagawa ni Kui na kagatin ang isa sa mga ulo ng demonyo at nagawang makawala. Tumakbo ang mandirigma patungo sa lawa at tumalon sa loob ng tubig at sinusubukan makuha ang kalamangan habang dinala nito ang demonyo sa ibang kapaligiran. Kinuha ng demonyo ang bitag sa pagpasok din nito sa tubig na nagbigay kay Kui ng pagkakataon na umatake sa likuran nito. Nagalit ang demonyo at binasag ang lupa na nagdulot ng isang malakas na shockwave na lumamon kay Kui habang sinusubukan nitong tumakas. At sa halip na patayin si Kui sinubukan ng halimaw na dalhin ang lalaki patungo sa ibabaw ngunit nagising si Kui at inatake ang demonyo sa pamamagitan ng pagputol sa kamay nito. Dinala nito ang halimaw sa ibabaw at itinapon ito patungo sa lungsod dahilan upang tumama ito sa isang gusali. Mabilis na bumangon ang demonyo at galit na umatungal habang dumating din si Kui sa lugar. Ngunit nakapagtataka pinahintulutan nito ang demonyo na umalis bilang kabayaran sa hindi pagpatay sa kanya at hindi pinansin ang utos mula sa kanyang master. Labis na nagalit ang Diyos na muling sinuway ito ni Kui at pumanig sa kaaway at inutusan ng lalaki na patayin ang babaeng yelo. Dumating si Kui sa bilangguan kung saan ay patuloy na pinapahirapan ang babae ng isang seal.
At pagkatapos magdalawang isip pinalaya ito ng lalaki sa pamamagitan ng pagputol ng kadena at nangako na proprotektahan niya ito magmula ngayon. At nang makarating sila sa bahay upang magtago nagsimulang mawalan si Kui ng kontrol sa kanyang sarili habang nagsimulang maganap ang pagbabago. Tumawa ng baliw ang lalaki at inatake ang babae at itinulak ito sa lupa ngunit mabilis siyang napigilan ng demonyong butiki sa utos ng hari ng demonyo. Ibinigay nito ang kaparehong elixir gaya ng ginawa ng Diyos at ipinaliwanag na ang tunay na layunin nito ay patahimikin ang mapaghiganting espiritu ng lalaki. At si Kui ay namatay matagal ng panahon sa panahon ng isang exam para maging iskolar. Ang punong guro ay sinuhulan ng pamilya ng mga mag-aaral at piniling ibagsak si Kui upang bigyan ng puwang ang panunuhol. Ang lalaki ay binansagan bilang isang manloloko at dinala upang patayin na nag-iwan sa kanyang espiritu na hindi mapakali. Ininom nito ang gamot upang muling mabawi ang kontrol sa kanyang katawan at planong magpunta sa underworld para malaman ang katotohanan mula sa hari ng mga demonyo. Dumating ang dalawa sa impyerno at nakita ang ilang demonyo habang lumitaw ang hari ng mga demonyo. Sinabi sa kanya ng halimaw na siya ay mapaghiganting espiritu na muling binuhay ni Zhang upang nakawin ang kristal mula sa mga demonyo. Tumanggi si Kui tanggapin ito at galit na umatake ngunit napaatras ito ng malakas na enerhiya ng kalaban at nagdulot ng malakas na pagsabog at ipinakita ang taong anyo ng demonyo. Pinaliwanag nito na ang lalaki ay ginawang demonyo ng mga Diyos dahil demonyo lamang ang nakakapasok sa lugar na ito. At sinabi ni Zhang sa hari ng demonyo na salakayin ang lungsod upang makakuha pa ng higit na espiritu upang muling makatulong sa muling pagkakatawang tao ng demonyo ngunit lumikha ito ng matinding takot sa mga tao. At bilang resulta tinanggap nila ang bathala bilang isang tagapagligtas ng walang anumang tanong. At ang katotohanan gusto ni Zhang ang kristal para sa kanyang sarili upang makuha nito ang mga kaluluwa ng lahat ng demonyo at tao sa araw ng muling pagkakatawang tao at magbibigay sa kanya ng higit pang kapangyarihan na hihigit sa sinumang Diyos. Naniniwala ang hari ng demonyo na si Kui lamang ang makakapagligtas sa kaharian at maibalik ang dati sa dahilan na siya ay nilikha sa sariling kapangyarihan ng mga Diyos. Kinuha ng demonyo ang lahat ng kanyang lakas at ibinigay ito sa mandirigma upang mailigtas nito ang lahat ng demonyo mula sa pagkakawasak. At sa sumunod na umaga pumunta si Kui sa lungsod at sinubukan na balaan ng mga tao sa kanilang Diyos na nagplaplanong gamitin sila bilang sakripisyo para sa kanyang sariling ambisyon. Gayunpaman wala lang naniniwala sa kanya lalo matapos niyang ipagtanggol ang demonyong si Snow at tinulungan itong makatakas. Nang biglang dumating si Zhang at ang lahat ay lumuhad sa kanilang dakilang Diyos ngunit sumugod si Kui sa galit nito at patuloy na sinisisi si Zhang sa mga masasamang gawain. Gumamit si Zhang ng mahika at sinubukan pilitin ang lalaki na mag-transform habang ang lahat ng tao ay nagsimulang umatake kay Kui at naniniwalang masama ito. Ang puot ng mga tao ay naging sanhi upang mawala ng kontrol si Kui at nagbagong anyo sa kanyang demonyong itsura na ikinatakot ng lahat ng nasa paligid niya. Nagsimulang umatake ang mga sundalo ng palaso kay Kui na nagdulot ng isang malaking pinsala dahil wala itong matatakbuhan. At sa kabutihang palad dumating si Snow sa tamang oras at nagpakawala ng mga yelo na humarang sa paligid habang dinala ang kanyang kasintahan palayo sa panganib. Nagalit si Kui dahil sa pagiging masama nito at sumigaw sa labis na galit na nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa loob ng lawa. Tumakbo ito papalayo sa lungsod at tumanggi na harapin ang katotohanan ngunit sinundan siya ni Snow at napakalma ang lalaki gamit ang malamig na yakap nito. Sinabi nito sa kanyang mahal na huwag itong mahiya sa nangyari dahil ginawa nito ang lahat ng tama. Ngunit hindi naniniwala si Kui na mahalaga ito dahil malapit na silang mapatay ng itim na kristal. Mahigpit nagyakapan ang dalawa at tuluyang nawala ng malay si Kui dahil sa labis na pagod. At nang magising ng lalaki nalaman nitong umalis si Snow at malamang plano nitong pigilan si Zhang sa pagwasak sa mga tao. At sa kaparehong oras inilabas ni Zhang ang madilim na kristal sa lungsod at ang mga kaluluwa ng mga tao ay kinuha papalayo sa langit. Gayunpaman ang kanyang ritual ay nag-ambala ni Snow na dumating upang pigilan ang masamang Diyos sa kabaliwan nito. Tinuya nito ang Diyos sa pagiging huwad na Diyos at sinimulang umatake kay Zhang nang may labis na galit gamit ang kanyang kapangyarihan na yelo. Ngunit pinigilan ito ni Zhang nang mabilis at iniwasan ang mga yelo. Nagbagong anyo si Snow bilang demonyo at sumugod kay Zhang habang sinusubukan siyang pigilan ng Diyos gamit ang kanyang lakas. Nagawa ng babae na makuha ang kristal at mabilis na sumugod at sinusubukan kunin ang bato sa Diyos at mabilis na lumipad si Zhang at pinigilan ito gamit ang kanyang mahika bago pa makuha ni Snow ang kristal.
Naglabas ito ng isang kidlat mula sa langit at itinutok sa demonyo at tinamaan ito ng malakas dahilan upang maparalisa ito. Sinira ni Kui ang tarangkahan at nagmadaling pumasok sa gusali at nakita na naganap ang isang laban. Tumalon ito sa itaas at nakita na kinulong ni Zhang ang kanyang minamahal sa isang seal na naging sanhi upang magalit ito. Nagbagong anyo si Kui at mabilis na kinuha ang Diyos at winasiwas ito na parang basahan at sinipa ito papalayo. Sumugod ito patungo sa Diyos at galit na inatake ito at sinuntok ito sa mga gusali bilang resulta. Mabilis na gumanti si Zhang at inatake si Kui ng kakaibang bilis at hindi pinahintulutan ng lalaki na makalaban sa anumang paraan. Ngunit nagawa ni Kui na muling umatake at nagbigay ng sunod-sunod na suntok na nagpilit sa kalaban sa loob ng kanyang kalasag. Inilabas ni Kui ang kanyang espada mula sa likuran at inatake ang Diyos gamit ang malakas na puwersa at nagawang sirain ang harang at hinati ang Diyos sa dalawa sa pangalawang pag-atake. Sumabog si Zhang sa mga huling sandali at kalaunan ay namatay at nagbigay kay Snow ng dahilan upang makatakas sa seal. Nahulog ang babae sa kalangitan at nagmadali si Kui na kunin siya ngunit siya ay labis na nasugatan sa pakikipaglaban. Sinabi ni Snow sa lalaki na palagi siya nitong mamahalin at tuluyang namatay sa kanyang bisig. Habang sumisigaw si Kui sa labis na paghihirap matapos na makitang mawala ang kanyang minamahal ng tuluyan. Ang lahat ng kaluluwa ay nagsimulang bumalik sa mga tao at napagtanto ng lahat ang kanilang totoong tagapagligtas ngunit lumayo si Kui nang walang emosyon kahit ano pang papuri ang marinig nito. Binalik nito ang kristal sa tamang lugar at ibinalik ang balanse sa pagitan ng dalawang kaharian. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.